Ang vampirang si Charlotte ay tumatakbo ng mabilis dahil hinahabol siya ng mga kalaban nilang vampira. Sugatan na siya at duguan. Naghahanap siya ng mapagtataguan dahil nangihina na siya. Marami siyang kinalaban kanina ng mga itim na vampira kaya halos maubos na ang lakas niya. Hanggang sa makakita siya ng isang kariton sa gilid ng madilim na kalsada. Sa isang iglap ay naroon na siya sa loob ng kariton. Tinabunan niya ng mga karton ang sarili. Laking pasasalamat niya nang magawa niya yon bago pa siya mawalan ng ulirat. Hindi pa man sumisilip ang araw ay nagising na si Charlotte sa alingaw-ngaw ng bunganga ni Teban. Si Teban, ang binatang may-ari ng kariton na pinagtaguan niya. Tinanong siya nito kung sino siya at kung bakit doon siya natulog sa kariton. Marami namang hotel na pwedeng rentahan. Pero dahil nandoon na nga sa kariton niya ang pupungas-pungas pang dalaga ay sinisingil niya ito ng isang gabi na pag-okupa nito roon. Kung hindi ay itatapon daw niya ito sa kalye na parang isang malaking basura. Hindi naman makapaniwala ang dalagang vampira sa kagaspangan ng ugali sa kanya ng binata kaya walang pagdadalawang isip na pinakitaan niya ito ng pangil at inangilan. Saglit na natigilan si Teban ngunit pagkuway tinanong niya ang dalaga kung pustiso raw ba ang ngipin nito kasi halos perpekto sa pagkakapantay-pantay at yung pangil bagong hasa raw ba kasi mukhang napakatalim nito. Lalong nainis ang vampira sa mga tinura ng lalaking hindi man lang natakot sa kanya. Gustong-gusto na niya itong sakmalin sa leeg, ngunit natigilan siya nang maramdamang may presensya ng kalabang vampira sa paligid. Nabigla si Teban sa naging mabilis na pagkilos ng dalagang vampira. Akala niya ay siya ang aatakihin nito, kaya napaatras siya at napaiwas. Pero hindi pala siya, kundi ang isa pang vampira na aatake sana mula sa likuran niya. Nanlaki ang mga mata ni Teban nang masaksihan ang labanan sa pagitan ng parehong maganda at sexing mga vampira. Dahil nakatayo lang siya at nakatulala, kaya natamaan pa siya ng siko ni Charlotte sa mukha at kasunod niyon ay natamaan din siya ng mahabang paa ng kalabang vampira nang mailagan ito ni Charlotte. Napasadlak si Teban sa isang sulok at sinabi sa dalawa na time first muna, hindi siya kasali sa kanila. Pareho siyang inangilan ng mga ito. Matapos ang mainit na bakbakan ng dalawang chicks na vampira, sa wakas ay sumuko na rin ang isa at tumakas na ito. Naiwan naman nangihina si Charlotte at bumagsak na lang ulit ito sa loob ng kariton. Nakaramdam ng awa si Teban kaya iniayos niya ang pagkakahiga nito sa kariton niya at saka nagmamadaling itinulak ang kariton palayo sa lugar na iyon sa pag-aalalang bumalik na naman ang kalaban nito. Nang kumaway na ang haring araw ay biglang napamulat at napatili si Charlotte. Nagkakilap agad siya na maipangtatakip sa sarili dahil napapaso siya sa liwanag na nagmumula sa sikat ng araw. Pati si Teban ay nataranta kaya't kinuha nito ang mga dyaryo at siyang itinakip sa dalaga. Hindi ipinagkaila ni Charlotte na isa siyang vampira. Nakiusap siya sa binata na kung maaari ay isama muna siya nito sa tirahan nito dahil pakiramdam niya ay nauupo siyang kandila sa ilalim ng araw. Sinabi naman ni Teban na kanina pa nga niya isinama ang dalaga sa tahanan niya dahil ang tahanan niya ay ang mismong kariton na iyon. Hindi makapaniwala si Charlotte. Pero sabi ni Teban, huwag daw itong mag-alala dahil may alam siyang pwedeng pagtaguan nito. Dinala ni Teban ang dalaga sa isang abandonadong bahay. Aniya, ito raw ang dati nilang tahanan na ayaw na sana niyang balikan dahil sa masasamang alaala. Sa tahanang daw ito, nagtaksil ang kanyang ama. Sa tahanang ito, sumakabilang buhay ang kanyang ina. At sa tahanang ito rin siya iniwan ng babaeng pinakamamahal niya dati. Nagsawa na kasi sa hirap. Inilibot ni Charlotte ang paningin. Nanghinayang siya sa maliit ngunit maayos naman sanang tahanan kundi nga lang napabayaan. Humarap siya kay Teban at sinabing siya si Charlotte, ang vampirang titira sa bahay na yon at bubuo ng panibago at magagandang alaala kasama ang isang gusgusing binata. Iginiit naman ng binata na hindi siya gusgusin at tawagin na lang siya nitong Teban. Naisipang itanong ni Charlotte kung bakit hindi ito natatakot sa kanya. Anang binata, sanay na siya makakita ng iba't ibang uri ng mga nakakatakot na nilalang, multo, aswang, tikbalang, kapre at duwende dahil meron siyang third eye. Pero wala na raw higit na nakakatakot sa mundo kundi ang mamuhay ng mag-isa at walang nagmamahal. Ang sinabi ni Teban ay kinontra ni Charlotte. Para sa dalaga, hindi iyon nakakatakot
dahil siya mulat sa pool ay walang nagmamahal kundi ang sarili lang niya, ngunit hindi siya kailanman nakadama ng takot. Sa halip ay natutunan niya kung paano maging masaya sa gitna ng mga panganib, lalo na ng pagiging isang vampira. Hindi na kumibo si Teban, alam niyang may punto rin ang dalaga, ginamot na lang niya ito at pinagpahinga. Sa kabila ng pagiging magkaibang nilalang at magkaiba nilang pananaw sa buhay, ay nagkasundo naman silang maging magkaibigan habang nagpapagaling si Charlotte sa bahay na iyon. Nang makaramdam na ng konting kaigihan, ay naisipan niyang ayusin at pagandahin ang bahay na iyon na inabandona ni Teban. Napapailing na lang siya na mas pinili pa nitong manirahan sa kariton. Nagulat na lang ang binata pagdating niya isang araw na napakaayos at napakalinis na ng dati niyang bahay. Nagpatugtog pa si Charlotte at saka hinaltak si Teban para magsayaw sila. Tumatanggi pa si Teban, ngunit hindi na rin siya nakapalag sa dalagang nasa mood na umindak. Habang nagsasayaw sila ay nakita ng binata ang kakaibang kislap sa mga mata nito. Nagniningning na tila umaakit sa kanyang mga mata, natitikan pa ito hanggang sa ang mga labi niya ay kusang kumibot at lumapat sa nakangiting labi nito. Natikilan si Charlotte. Sa isang iglap ay huminto ang pag-ikot ng orasan. Ang mundo ay naabala at napatuon lamang sa kanilang dalawa. Ang mga puso nila ay nag-usap nang walang binibigkas na salita, ngunit nagkaintindihan. Kaya naman wala na silang nagawa kundi ang magpatianod sa malambig na saliw ng musika na sumasabay sa bawat pintig ng kanilang damdamin. Dahil sa hindi nga pwedeng mabilad sa araw ang vampirang si Charlotte, kaya naman sa gabi siya ipinapasyal ni Teban sa mga lugar na kaya lamang puntahan ng 3 gulong ng kariton nito. Nag-uumapaw ang kaligayahan ng dalaga at pansamantalang nalimutan ang problemang iniwan sa mundo ng mga vampira. Hanggang sa sumapit ang kabilugan ng buwan, batid ni Charlotte na iyon na ang takdang panahon nang dapat ay pag-iisang dibdib nila ng lalaking vampira na kailanman ay hindi niya minahal, at batid din niyang hindi rin siya mahal nito. Ang nais lamang ay maangkin ang kapangyarihan niyang taglay bilang espesyal na vampirang isinilang sa ika-100 pagbilog ng buwan. Sinabihan niya si Teban na umalis muna sa lugar dahil natitiyak niyang magdaratingan ang mga kapwa niya vampira para pilitin siyang maibalik sa kanilang mundo. Nagkunwari lang na umalis si Teban, ngunit wala siyang balak iwan ang dalaga sa pagharap nito sa panganib. Nasabi nga niyang nakakatakot ang walang nagmamahal, ngunit hindi ang mamatay para sa tunay na minamahal. Kaya naman nabigla si Charlotte nang makita niya nakikipaglaban din si Teban. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang nasakmal ito ni Drake, ang vampirang gusto siyang makuha. Sa galit ni Charlotte ay siya naman ang sumakmal dito. Hindi niya nilubayan hanggat hindi ito nagiging abo. Ayaw niya sanang umabot sila sa ganon, subalit nangyari na. Matapos ang labanang iyon ay naiwan silang dalawa ni Teban na nasa kandungan niya at naghihingalo ito. Noon lamang nagmahal si Charlotte, kaya isang desisyon ang nabuo niya. Bago pa man malagutan ng huling hibla ng hininga ang binatang iniibig, ay kinagatan niya ito sa pulso. Sinipsip ang dugo upang mabigyan ito ng panibagong buhay. Sa muling paglubog ng araw at pagsilip ng buwan, sina Teban at Charlotte ay makikitang nakaupo sa kariton at nakatingala sa mga bituin. Umaasang pagpapalain sila ng langit kahit sila ay pareho ng nilalang ng dilim. Kasabay ng pag-alulong ng mga aso ay ang muling paglalapat ng kanilang mga labi. To God be all the glory.